Ang procrastination o pagpapaliban ay karaniwang itinuturing na isang negatibong ugali. Noong mga bata pa tayo, naririnig natin ang salitang ito sa mga nakatatanda. Ito yung kapag madalas tayo magdahilan kapag ayaw natin gawin agad ang isang bagay. Mas inuuna pa natin ang maglaro hanggang sa mapagalitan tayo. Lalo na kapag mahilig tayo sa delaying tactics when it comes to doing school homeworks, paglilinis ng bahay, pagre-review para sa exams at marami pa. Natatawag pa nga tayo mga tamad kasi puro tayo mamaya na. Kung gagamitin sa responsabling paraan, may mga positibong bagay na pwedeng itulong sa atin ang gawaing magpaliban. Lalo na pagdating sa pagsasave ng pera o sa ating mga financial goals, gaya halimbawa ng saving for a wedding, a house, education, or retirement. May 8 pagkakataon na magagamit ang pagpapaliban upang makatulong sa iyong financial goals. Kung palagi kang hirap bayaran ang credit card mo pagdating ng due date, makakatulong sa iyo ang number 6. Number 1, pag-iwas sa impulsive buying. Madalas, ang mga sale na may enticing discounts ay nagiging dahilan ng impulsive buying. Ang pag-aalok ng mura o bagsak presyo ay nagiging isang malakas na pang-akit, kahit na hindi naman talaga natin kailangan ang mga produkto. Minsan, sa sobrang excitement natin, napapabili agad tayo. Ito ay kahit na medyo mahal ang presyo at hindi natin masyado na pag-isipan. Kontrolin mo ang iyong excitement sa oras na makakita ka ng gusto mong sale. Madalas rin fixated ang mata natin sa mga sikat na brands, kaya kahit medyo mahal, go pa rin tayo. Halimbawa ay ang mga gadgets like mobile phones. Bago ka bumili ng isang bagong gadget, kumbinsihin mo ang sarili mong magpaliban sa pagbili nito ng mga ilang linggo. Sa pagdaan ng mga weeks na ito, mapapansin mo na nawawala ang excitement mo para dito. At habang tumatagal, natututunan mo maghanap ng mas murang alternatibo na may parehong functionalities. Marirealize mo rin, hindi mo naman pala kailangan lahat ng functionalities na meron sa sikat na brand na gusto mong bilhin kamakailan. Sa ganitong paraan, naiiwasan mo ang mga hindi kinakailangang gastos at nakakatipid ka pa ng pera. Number 2, ang pagpapaliban ng mga huge purchases. Mayroon kang pangarap na magkakotse. Ngayon, sa tingin mo ay kakayanin mo na ang kumuha ng hulugan kasi meron kang pay rise sa trabaho. Well, congrats! Sa halip na magmadali at magdesisyon agad, ipagpaliban mo ito ng ilang buwan upang masusi mapag-isipan kung talagang kailangan mo ito at kung paano ba ito makakaapekto sa iyong financial status. Sapat ba ang matitirang pera after you settle lahat ng obligations? Buying a car is a significant financial decision. Most of the time, one of the largest purchases you make. Kailangan i-consider mo rin lahat ng extra charges that will come your way once you own a car, gaya ng monthly vehicle expenses. Yan ang mga monthly repayments, registration, car insurance, regular maintenance, fuel, and parking. Dapat hindi ito lalampas sa 30% ng monthly sahod mo. Don't go for a zero down payment or low down payment promo offer from the casa. You should go for the biggest down payment you can afford. This will make you save some money in the long run. Mas malaki ang down payment, mas mababa ang magiging monthly repayments mo. Ideally, take a car loan from the major banks. They offer better rates. Make sure na meron kang available na 3 months worth of monthly payments in your bank account. This is in case mawalan ka ng source of income due to work redundancy, etc. Worst comes to worst, hindi agad mahahatak ng lender ang kotse mo kasi you can still service the loan. Consider mo rin kung ano ang magiging menus ng car na gusto mo. Kunin mo yung car na sakto lang sa needs mo. Don't go for a too expensive car. Go for a car na kaya mo bayaran based sa kinikita mo. You need to make sure na meron kang proper parking space. Iwasang gamitin ang mga bangketa to park your car. Baka madagdagan pa ang gastos mo dahil sa towing fees. Number 3, ang pagpapaliban sa pagbili ng mga luxury items. Biglang naisip mo na gusto mo rin bumili ng isang mamahaling designer bag, yung sobrang sikat na brand at laging gamit ng mga celebrities or mayayamang tao. Mag-procrastinate ka o ipagpaliban mo muna ito para pag-isipan kung meron ka ibang mas importanteng bagay na dapat pag-ipunan kesa gastusin ng malaking halaga ng pera sa isang luxury designer bag. Isang bagay na malamang paminsan-minsan mo lang naman gagamitin. Hindi rin biro ang presyo ng mga designer bags. Mas maganda pa rin na gamitin mo ang pera sa mga bagay na makakatulong sa iyong financial goals. Sa pamamagitan ng pagpapaliban sa pagbili ng mga hindi kinakailangang bagay, pinapalakas mo ang iyong financial discipline. Mas unahin mag-ipon para sa mga bagay tulad ng emergency fund, retirement savings, investing or debt repayments o yung pagbabayad sa mga utang. Mas importante naman talaga ang pag-ipunan o paghandaan ang mga bagay na ito. Number 4, ang pagpapaliban sa paggastos ng iyong bonus. Kung nakatanggap ka ng bonus, sa halip na magmadali para gamitin ito sa mga luho, ipagpaliban mo ito upang isave muna para gamitin sa investing.
Maaari mo itong idagdag sa iyong savings account o di kaya ilagay sa isang investment tulad ng share market stocks, ETF, or kung meron ka na, idagdag mo sa iyong Pag-ibig MP2. Kung may existing utang ka naman, syempre, ilaan mo na muna rito. Huwag agad gastusin ang bonus. Bigyan mo ang iyong sarili ng oportunidad na mapag-isipan kung paano mo ito magagamit para sa iyong long-term financial plan. Madalas kapag meron tayong bonus, nag-iisip agad tayo kung paano ito uubusin. Minsan din medyo nailalaan ito sa mga maluluhong bagay or something na pwedeng pang flex. Also, ang perang galing sa bonus ay magagamit mo rin na extra cushion para sa mga biglaang pangangailangan or emergencies. Instant pangdagdag ito sa iyong emergency fund. Number 5, ang pagpapaliban sa paghahanap ng new job o bagong trabaho. One day, may nakita ka sa job ads na work opportunity. Mas malaki ang offer na sahod kesa sa natatanggap mo sa current employer mo. Swak sa field of work mo at sa palagay mo ay qualified ka. Naisip mo na magandang pagkakataon ito para tumaas ang iyong sahod. Ipagpaliban mo pansamantala ang hakbang na ito upang i-consider at timbangin ang lahat. Hindi lang dapat sahod ang iniisip mo, kundi pati na ang iyong career growth at job satisfaction. Pag-isipan ang iyong long-term career goals. Huwag kang magpapadala sa mga urgent job offers. Hanapin mo yung angkop na opportunities na mas makakabuti sa iyo in the future. Dapat pinag-iisipang mabuti ang paglipat sa bagong trabaho. Consider mo rin lahat ng bagay na pwede mabago o mawala sa oras na lumipat ka na ng work, tulad ng work-life balance. Kumusta ba ang work-life balance mo ngayon sa current job mo? Happy ka ba sa flexible working hours? Kung oo, mas importante ba sa iyo yung pay increase na makukuha mo sa new employer? Pag-aralan mo rin ang benefits package sa lilipatan mo. Compare mo yung health insurance, retirement plans, and the rest. Make sure na masaya ka sa total employment benefits. You're looking for a better employment after all. If you made up your mind to leave your current job, you have to make sure na smooth ang exit strategy mo. Magbigay ka ng sapat na panahon para sa proper transition plan. Be professional and courteous. In the process, remember not to burn bridges. You may need to interact with these people again in the future. Number 6, ang pag-iwas sa credit card debt. Napakaraming tempting offers para gamitin ang iyong credit card. Pero kailangan mo talagang ipagpaliban ang paggamit ng credit para bumili ng mga bagay na hindi mo pa talaga kailangan. Ito yung mga bagay na pwede mo pa naman pag-ipunan at bilhin after few months. Oo, pag-ipunan mo kung ano man ang gusto mong bilhin sa halip na utangin ito gamit ang credit card. Halimbawa, gusto mo ng bagong sapatos na worth 6,000. Sa halip na utangin mo ito, bilhin mo ng cash using the money you save. Sa ganitong paraan, you can make sure na kontrolado mo ang iyong mga credit card spending. Madalas, dahil sa mataas ang credit limit ng card mo, masyadong tempting na gamitin ito. Dahil dito, mas nagiging mahirap disiplinahin ang sarili pagdating sa gastusan. Isang mabisang paraan para limitado ang mauutang sa credit card ay ang ibaba mo ang iyong credit card limit sa amount na kayang-kaya mong bayaran consistently every due date. Huwag mong baliwalain ang utang sa credit card. Kapag hindi ka na makapagbayad, hindi ka titigilan ng collection agency. Napakataas ang interest ng mga credit cards. Most banks charge a monthly interest rate up to 3%. Umaabot yan sa 36% per year. Pag-isipan talaga ng mabuti kung hindi mo maiiwasang gamitin ang credit card. Number 7, ang pagpapaliban sa madalas na overtime. Bilang mga empleyado, dumarating sa atin yung mga pagkakataon na kailangan natin kumayod ng extra dahil meron tayong mga kailangang pag-ipunan. Iba't iba ang mga priorities natin para paggamitan ng pera. Dahil din dito, kaya may mga taong nagtitake advantage para magtrabaho ng extra hours bilang OT or overtime. Meron din namang kumukuha ng extra shifts para doble ang pay. Siyempre, ito yung para sa mga work hours na sa gabi o di kaya during weekends. Dapat mong pag-isipan at ipagpaliban ng madalas na pag-overtime. Hindi magiging maganda sa health mo kung halos hindi ka na nakakapahinga. Hindi masama ang mag-OT or mag-extend ang ilang oras sa trabaho, pero hindi maganda kung malimit mo itong ginagawa. You need to remember na meron kang primary job. Kung lagi kang pagod at kulang sa tulog, magagawa mo pa ba maayos ang primary job mo kung saan ay inaasahan ka na mag-perform optimally during normal working hours? Mahirapan ka maging productive. Sa oras na magkasakit ka, baka lahat ng OT pay mo magagamit lang sa pagpapagamot. Sayang naman. Kapag malusog ang iyong isip at katawan, mas makakaasa ka na tatagal ka pa sa work mo dahil nakaka-deliver ka ng maayos. Huwag abusuhin ang sarili sa pagtatrabaho. Mag-OT lang ng sapat at paminsan-minsan. Maiiwasan mo pa ang stress. Number 8, ang pagpapaliban sa pagpasok sa isang investment. Huwag ka rin basta-basta sasali sa mga biglaang alok na investments. Kahit sobrang excited ka na, dahil nakikita mo na pwede kang kumita ng malaki sa madaling panahon, ipagpaliban mo muna para makapag-isip ng mabuti.
huwag agad mag-commit. Ang pagkakataong ito ay magbibigay sa iyo ng mas sapat na panahon para pag-aralan ng husto ang naturang investment. Dahil dito, makakaiwas ka rin sa FOMO o yung fear of missing out. Lalo na kapag yung mga taong nagpapatakbo ng investment ay masyadong pushy. Yun bang parang nagmamadali na sumali ka at magbigay ng pera. Red flag din ang promises na napakalaking interest o kita ng iyong investment. Meron nga kasabihan na if it's too good to be true, it probably is. Kaya lagi mag-iingat sa pagpasok sa isang investment. Dahil sa iyong procrastination, may time ka na para i-consult ang mga taong pwede mong pagkatiwalaan. Pwede ka na rin kumonsulta sa Securities and Exchange Commission. Doing your research helps you eliminate some of the investment risks. Mainam talaga na laging magbigay ng tamang panahon para pag-aralan lahat ng klase ng investments, kahit pa yan ay mapa-share stocks, real estate, or other financial opportunities. Sa ganito, mas magiging smarter ang investment decisions mo. Makakaiwas ka sa high-risk ventures at scams. Mas gaganda pa ang iyong position for long-term financial success. Ikaw, alin sa mga pagpapaliban na ito ang mga nakatulong na sa iyo? Thank you for watching and see you next time.